Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon at tayo'y muling nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito na tinatawag nating Eucharistia. Sabihin niyo nga po, Eucharistia. Ilan sa mga salita na ginagamit bukod sa salitang Eucharistia ay pasasalamat o thanksgiving. Pasasalamat dahil sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya po, isang komunidad, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Siyempre, yung mga nagpapasalamat ay yung mga kumikilala na sila po ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. 3 linggo na ang nakalilipas nang simulan nating marinig ang pahayag mula sa Ebanghelyo ni San Juan tungkol sa pagkain. Sabihin niyo nga po, pagkain. So, napakahalaga ng pagkain sa buhay ng tao. Pagkain pisikal, kailangan nating nasusuri ano ang ating mga kinakain. Kasi kung anong kinakain, yun ang magiging resulta ng atin pong pangangatawan. Ano bang pinagkakakain po ninyo? Bakit po high blood? Bakit po acidic? Ano bang pinagkakakain natin? Hindi natin masyadong binantayan. Kaya ngayon, ayan na yung resulta. Sabi nga po, we become what we eat. So, deserve natin. Kung ano man yung sakit na mayroon tayo, deserve natin yan. Ano man yung mga pinapasok natin sa ating katawan, deserve natin yan. Balikan natin ng konti yung kwento, kasi ito ay pagpapatuloy lamang ng mga kwento ng pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa tinatawag nating tinapay ng buhay. 3 linggo nakakalipas nang marinig natin
nakita ni Jesus ang mga tao na gutom. At magugutom lalo kapag sila ay pinauwi. Ito yung kwento tungkol sa pagpapakain sa higit 5,000 katao gamit lamang ang ilang pirasong tinapay at isda. At matapos mapakain ni Jesus, nakaipon pa sila ng 12 basket o bakol ng tirang tinapay at isda. At pagkatapos na maranasan ng mga taong yon, siya po ay hinanap ng mga tao. Umalis si Jesus dahil may nakikita siyang hindi magandang binabalak yung mga tao dahil lamang nakakain sila ng tinapay. At nung matagpuan ng mga tao si Jesus at siya hinahanap, ang sabi ni Jesus, bakit niyo ba ako hinahanap? Dahil ba nakakain kayo ng tinapay? O dahil nakakita kayo ng palatandaan? Pag sinabing palatandaan, dahil ba hinahanap niyo ba ako dahil kinikilala niyo na ako? O dahil lamang nakakain kayo ng tinapay? Kaya ngayong linggong ito, muli niyang sinasabi, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ako ang tinapay. At ang sabi niya, ang sinumang kumakain ng tinapay na bumaba mula sa langit ay mabubuhay. Hindi mamamatay, kundi mabubuhay, magkakabuhay. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, kumain ka kasi. Yun lang ang kulang di ba? Kulang lang tayo sa pagkaing bumaba mula sa langit. Ibig sabihin kasi tayo ay composed ng katawan at kaluluwa, body and soul. So papakainin mo yung katawan, yung physical, kailangan mo din pakainin ang spiritual, yung kaluluwa. Kaya lang, kung titingnan natin, kamusta po ba? Balanse ba ang katawan at kaluluwa? Hindi tayo pwedeng puro physical lang. Hindi rin naman pwedeng puro spiritual lang. Kung maging si Jesus nga, kumakain Maging si Jesus nga, ina-acknowledge niya na kailangan kumain ng tao physical. Sabi nga niya, di ba, magugutom sila, manghihina sila. At kapag mahina ang katawan, papaano ang spiritual? Kung mahina ang spiritual, papaano lalabanan ng katawan ang mga tukso? Kaya tingnan niyo po, sa unang pagbasa, si Elias, sa Aklat ng Mga Hari, gusto nang sumuko ni Elias. Kasi yung kwento, hinahunting na siya ni Reyna Jezebel at Haring Ahab o Ahab. Dahil natalo niya yung mga Diyos-Diyosan nitong sinasambang mga reyna at hari na ito. Kaya nagpakalayo-layo, naglakbay, umalis, kasi nga natakot na siya ay mapapatay ng emperador o ng hari. Pero ngayon, dahil sa sobrang pagod niya, pagod na, gutom pa, ang sabi niya, Panginoon, sana mamatay na ako. Kunin mo na ako, Panginoon. Hirap na O, anong ginawa? Pinatulog. Nung nakatulog na, ginising ng anghel. At anong ginawa? Pinakain. Ginising, kumain ka. Saan galing yung pagkain? Galing sa Diyos. At nung kumain na, natulog ulit. Sige, okay lang yan. Mahina pa yung katawan Pagkagising, kumain ulit. At pagkatapos nun, magpatuloy ka na sa iyong paglalakbay. Kasi kung mahina ang ating katawan at kaluluwa, hindi tayo makakapag-isip ng tama. Kapag mahina ang katawan at kaluluwa, nawawalan na tayo ng pag-asa na mabuhay at magpatuloy
sa buhay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kulang ka lang sa pahinga. Kumain kayo, ha? Mamaya may pagkain dito, ha? Bumili kayo, ha? Luto na ba? Nagluluto na ba? Nagluluto na daw. May paalmusal. Pero bibili kayo. Diba? Baka yun lang, nakakalimutan lang natin tingnan yung kahalagahan. Diba? Kasi trabaho ka ng trabaho, nakakalimutan mong pakainin o kumain ng tama. At sa sobrang trabaho din, kapag araw ng linggo, ayan, tulog lang tayo. Hindi tayo kumakain. Kaya maraming tao ngayon, ayan, nakahilata pa. Kasi pagod kami sa buong linggo. Kasi akala nila ang pagsisimba ay isang gawain pa rin. Nakakapagod. Matutulog na lang ako. O kaya, yung pagkain na dapat natatanggap ng ating kaluluwa, hindi natin na gagamit. O kaya, walang nangyayari sa ating mga buhay. Kasi sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sabi dito, no, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Ay sino ba yung nakakagawa nito? Yan yung mga gutom. Gutom sa kapangyarihan, gutom sa pansin. Kaya marami nga, di ba, kulang sa pansin. At dahil gutom, espiritual na kagutuman, ayan, nagsisigawan, naglalaitan, naglalaglagan. Di ba? Ngayon, yung mga politiko natin, naglalaglagan na. Busog naman ang mga yan, maraming pera ang mga yan, di ba? Pero kasi ayaw magsimba. Parang laging hiwalay yung spiritual. Makikita mo lang magsisimba kapag malapit ng eleksyon eh. Laging nandyan sa unahan yan eh. Pero hindi naman talaga tinatanggap si Kristo na tinapay na nagbibigay buhay. Maging sa atin. Kaya nga ang tanong, bakit ka ba nandito? Yung tanong ni Jesus, bakit mo siya hinahanap? Malinaw ba na dahil kapag wala si Kristo sa iyong buhay, kulang ang buhay? Nakikita ba talaga natin yun? O katulad lang ng mga tao sa Ebanghelyo, kasi tinapay ng buhay yan? Hindi. Anak lang yan ng karpentero. Bakit tinapay ng buhay? Anong maibibigay niyan sa atin? Pero pinaliwanag na ni Jesus, nasa sa inyo po. At magpasalamat tayo. Gaya ng nasabi ko, no? Kasi ang sabi din ni Jesus, hindi makalalapit sa Kanya ang kung hindi ipinapahintulot din ng Diyos. So nandito tayo dahil gusto ng Diyos na makita, makilala, at tanggapin natin si Jesus. Siya ang kukumpleto ng hinahanap nating magbibigay ng buhay sa atin. Amen?